Nasa balita ho mga bossing, kilala niyo ho ba si Colonel Marcelino, yung Marines ho, na inakusahan ho na sangkot sa illegal na droga, na ito ho yung sinabi ho ng PDEA, ganun din ho ng AIDSOT ng police na siya ho'y sigurado ho sila. And itong mga bossing, FYI, for your information, ito ho'y nakakasama ho namin sa mga previous operations nung panahon ni Gloria. And very active ho si Colonel Marcelino pagdating ho sa droga. Matatandaan ho, marami ho kaming mga talagang ma-aksyon na putukan ho na kasama ho si Colonel Marcelino ng Philippine Marines ho to, na siya ho sa Army, involved pa rin ho siya sa mga intel. Ang naging problema ho na nabuluga ho tayo na mga late last year na sinasabi ho ng police at PDEA na sinabi ho nila sangkot daw na nandoon ho. Sabi naman ho Colonel na nandoon na nahuli ho nila, pero wala naman ho talagang sabi hong akto na may intel na may transaction of buy bust. He just happened to be in the wrong place in the wrong time. Ang sabi naman ho ni Colonel Marcelino, Philippine Marines, na ngayon ho'y sinabi ho ng Korte Suprema, wala hong ebidensya. Kaya pinaboran ng Korte Suprema ng kawalang ebidensya, mahina ho yung kasong sinasabi ho ni Colonel Kakdak ng PDEA mga bossing. Ganun din ho, ng parang sampal sa mukha nila. Saka sa AIDSOT, na sabi ho nila na malakas daw ho talaga ang kanilang mga ebidensya na sangkot ho kay Marcelino. Sa amin mga bossing, ito lang ang aking masasabi. Ito hong sitwasyon na ganitong situations, kung titingnan ho natin, parang nagkaroon ho ng intramurals or competition kung tawagin. Si Colonel Marcelino, marami ho siya mga asset. Ngayon, malalim ho to. And as a matter of fact, during the time na parang medyo election ho kasi, period, na kung saan, naging malaking story ho yan, parang ang nangyari, nasangkot ho siya. Pero yung dating PDEA Chief, General Santiago, nagsabi ho na naniniwala siyang lihitimo ang lakad nitong si Colonel Marcelino nung nahuli siya ng mga taga-PDEA at AIDSOT. Ngayon, para sa akin ho, sasabihin ko lang ho sa inyo mga bossing, na kung titingnan ho natin, marami hong asset si Colonel Marcelino. And ngayon, pagpresenta ho sa hukuman, kaya sabi ho ni Colonel Marcelino noon, dalhin niyo ako sa hukuman. Tanging hukuman lang ang siyang makapagbigay linaw. So malinaw ho na talagang matibay yung ebidensya ni Marcelino. Malakas ang kanyang loob na talagang siya ay talagang kinook up lang. Siguro ganito talaga mga trabaho nito, mga putok sa buhong, mga nasa PDEA. Kayo sa PDEA, makinig kayo, kasama rin namin kayo. Kaya lang nakikita ko sa inyo, baka puro kayo mga sarswelde, mga putok sa buho kayo eh. Ang sabi ko rin ho, kapag napatunayan na ikaw Marcelino gumagamit ka ng droga, I still stand on what I say. You should be in jail. Korte ho nagsabing, hindi. Tama ho si Marcelino. Mga sangkaterbang, mga palpak kayo dyan sa Philippine Drug Enforcement Agency. Sinabi ko pa doon, kung totoong ikay nasa droga, Colonel Marcelino, you should face the firing squad. Yung pobre ho, tahimik lang. And nandoon lang ho siya, nagtiis sa kulungan. And yung kanyang pera, kinuha ho. Tapos lahat ho ng mga kaso, sinampahan, illegal possession of firearms. I mean, I can understand this bunch of idiots, cockroach brain, nasa ho sa PDEA, ganun din ho sa AIDSOT. Marines ho to nasa intel ho to. He carries a firearms kahit na election because he is in the, sabi nga ho natin, nasa intel ho siya. Yun ang problema pag ang intel ho nagbangayan. Mas magaling ho sigurong intel ni Marcelino kaysa doon sa PDEA, sa AIDSOT. Kaya ganun ho nangyari na medyo nauna ho si Marcelino doon ho sa site na pinaghinalaan ho nilang sinasabing may droga. Pero nauna siya. Sinabi na ho ng Korte Suprema, kinatigan ho, mahina ang inyong ebidensya. Mahihina. Ito nagiging problema ho sa ating mga alagad ng batas. Yun hong the matter of arresting, yun hong sinasabi ho ninyo, well, you better be sure kasi mahinang inyong investigasyon. Kaya kung minsan nagkakapalpa ka ng kaso, nagiging wow mali tuloy. Sus Ginoo.